Hello sa inyong lahat. Just call me Kyle. Ang aking ibabahagi po ngayon ay ang hindi ko malimutan na hike namin sa Mount Apo. Nangyari po ito noong September 20, 2022 nang kami din po at the same time ay nag-team building doon. Overall ay 17 kaming lahat. As a first timer na mag-hike o mag-climb sa Mount Apo talagang hindi po mapigil ang excitement na nadarama ko. So habang nasa biyahe pa lamang kami, daldalan kami ng daldalan dahil talagang naroroon yung pag-aalab ng aking damdamin na makita ang kung anong nasa taas ng Mount Apo. Sobrang smooth naman na talagang enjoy naman yung biyahe namin patungo doon hanggang sa makarating kami sa first point, and that was around 6 AM at doon na rin po kami nag-breakfast. Doon pa lang po sa lugar na iyon ay malamig na sapagkat may kataasan na rin yung elevation. Matapos nga po noon, 7 AM nang ihatid na po kami sa second point. Ito na po yung point na lakad na lang ang pwede naming gawin. So before kami umakyat galing sa second point ay nagsama-sama muna kami at nag-alay ng dasal. Binigyan din nga po kami ng orientation ng mga kasama po namin na guide kung ano ang mga ipinagbabawal sa Mount Apo. After how many minutes, nag-start na po kaming maglakad galing sa second point. Napatingin ako sa aking dalang orasan at around 8 AM na iyon. Sobrang namangha ako sa mga puno na nakita kong tumutubo sa Mount Apo sapagkat parang napaka-magical at saka hindi lamang po iyon, enchanting yung dating. Meron pa nga kaming mga nakitang blueberries na nadadaanan lamang po namin at ayon sa aming guide ay pwede daw itong kainin. Hanggang sa narating namin yung Lake Maag, which is yung campsite, around 12 noon na. Kaya doon na rin po kami nag-ayos ng aming mga tent at nag-set up pa nga ng mga duyan. Yung iba, pinili na mag-tent doon sa bunkhouse pero kami ni June, yung buddy ko, ay pinili na lamang na magduyan. So expected, doon kami sa gawin ng mga puno. Doon na rin po namin na naka one-on-one or masinsina na nakatsikahan yung mga guide, which is sana pala ay hindi na rin kami masyado pang nagtanong. Meron po kasi silang isinare sa amin na talagang otomatikong nagbigay ng sindak sa akin. Lalong-lalo na doon daw sa may bunkhouse. Ayon sa aming mga guide, may mga nagpaparamdam daw kasi doon. Wika pa nila, meron din daw kasi na na-aksidenteng climber nang minsan din daw po na nag-hike sa Mount Apo. Meron din daw kasi mga na-aksidente rin during their climb at meron ding mga rebelding sugatan na noon ay mas pinipiling magtago sa Mount Apo. Yung iba ay namamatay pa dahil hirap din sila na bumaba. Kwento pa nga nila, may kwarto din daw sa bunkhouse na bawal tulugan sapagkat kapag may matutulog doon, tiyak na babangungutin kasi may nagpaparamdam din daw pong babae. So hanggang naggabi na, napakalamig at hindi sapat yung 2 jacket lamang Sir Red. Maaga kaming natulog noon sapagkat sabi po ng mga guide ay kailangan naming makaakyat o may ipagpatuloy yung aming climb ng 2 AM para maabutan namin yung summit at doon nga'y masasaksihan ang sunrise. Nagising ako around 11 PM. Kami pa rin ni June ang naroroon sa duyan. Wala naman na kaming ibang napansin kundi yung iba pang kasama naming nakaduyan ay wala na doon. Napatingin ulit ako sa orasan sa pag-aakalang umakyat na sila, kung kaya't umalis muna sa duyan at pagkatapos ay siniyasat yung buong paligid. Hanggang sa walang ano-ano,
meron po ako mga nadidinig na yabag ng mga paa. Naririnig ko sapagkat meron pong mga kaluskos na mga dahon na tuyo na para bang inaapakan. Yun bang tunog ng mga tuyong dahon na kung maapakan habang may naglalakad ay ganun po yung tunog. Papunta siya sa gawin namin. Wala naman din akong nakikitang gising ng oras na iyon sapagkat 11 PM pa nga lang. Dahil doon, pinili ko na lang na ipikit ang aking mga mata at matulog kaysa tingnan kung sino yung naglalakad. Kinabukasan, pagdating sa summit, agad kong tinanong yung kasama naming guide kung sila ba yung naglalakad around 11 PM pero kinumpirma nila na hindi daw sila yun. Sabi pa ng isang guide, normal lamang daw na makadinig ng mga ganoong tunog sa tuwing sumasapit ang paglalim ng gabi. Hindi daw talaga maitatanggi na kahit sila man na guide na hindi naniniwala sa mga ganitong klaseng mga nilalang, kailangan daw talagang yakapin ng katotohanan na meron kaming mga kasamang hindi tao at matagal nang naninirahan at tila baga nagiging bantay na ng Mount Apo. Kaya pala nang mabalikan ko yung isa sa mga sinabi nila sa orientation, bawal ang mag-ingay lalo kapag nasa summit na para hindi daw kami mapaglaruan. Iyon pala ang ibig sabihin ng isang guide na nag-orient sa amin at ngayon ay naiintindihan ko na. Sa kabila ng lahat ng ito, Sir Red, worth it naman yung naging climb namin sa Mount Apo. Talagang paghihirapan mo muna bago mo tuluyang makita ang view na napakaganda sa ibabaw nito. Hello Sir Red, ako po si Josephine. Napakaikli lamang po ng aking ibabahagi pero alam ko na meron pong makaka-relate sa kwento kong ito, lalong-lalo na sa mga tiga-Nasugbu. Hindi naman lingid sa kaalaman ng karamihan na kahit saan pong anyong tubig, meron pong paniniwala na kada taon ay meron pong kinukuha ang tubig. May namamatay dahil pinaniniwalaan na ito daw po ay nagiging alay. Ito po yung naging katawagan na ng halos lahat ng mga tiga rito sa Nasugbu. Kada taon na meron pong kinukuha ang beach na malapit sa amin, sinasabi nilang alay daw ito. Kapag may alay, nagiging mapayapa din daw kasi ang dagat. 2017, wala sa hinagap na isa sa mga kakilala namin ang magiging alay. Yung papa ng boyfriend ko ang naging alay kuno sa isang parte ng karagatan ng Nasugbu. Nakakapagtaka lang kasi noon Sir Red sapagkat magaling lumangoy at nananalo na nga din Sir Red sa mga kompetisyon ng swimming. Ito pong si Tito, yung papa ng boyfriend ko. Pero this time, ayon din sa mga inisyal na report, yung laki daw ng alon ang siyang naging sanhi ng kamatayan niya kung kaya't siya ay tuluyang lumubog at nalunod. Nung time na nasa Nasugbu daw sila, meron din kasing lumapit din na lalaking matanda daw sa boyfriend ko at tandang-tanda niya ang eksaktong sinabi nito na, "Ay doon kayo sa gawing kanan, mas maganda doon." At yun nga po ang sinunod ni na Tito at ng boyfriend ko. Doon din po nangyari ang malaghim na trahedya. May mga kaibigan din ako na lumipat sa Nasugbu at naging aware sila sa ganitong klaseng mga kwento. Hanggang sa isang pagtitipon naming mga high school noon, napagkwentuhan namin ang tungkol sa karagatan nito
kwento ng aking mga kaibigan, mag-ingat daw sa tuwing meron silang masasalubong o kaya naman yung bang aakalain mong tao na magsasabi na maganda daw sa banda dun sapagkat ang mga ito daw ay mga engkanto. Nang mangyari itong very unfortunate event sa papa ng boyfriend ko, doon ay napagtagpi-tagpi namin na itong lalaking nagturo sa kanila na puntahan daw ang gawin nito o ang gawin ng karagatan ng Nasugbu ay hindi po talaga kami pwedeng magkamali na isa rin talagang engkanto. Sabi nga nila, bago daw mag-swimming doon sa beach resort na iyon o kahit na anumang parte ng karagatan ng Nasugbu, para hindi daw ikaw na mismong tao ang magiging alay, ay kailangan mo daw munang mag-alay ng pagkain o kaya'y magpapatak ng dugo ng manok. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.